magluluto tayo ng bechamel. Ito. Lamang ito, ginisa ko sa bawang, sibuyas, kamatis, bell pepper. Papulain ng papulain ito. Bago lagyan ng tomato paste, bechamel. Tapos ito naman yung macaron niya. Palalambutin guys. Tapos yun siya nasa maingay. Nagpipwentuhan yung mga alaga ko dito sa kusina. Kaya ano na. Halo-haloin. Timplahan mo na rin ito ng mga spices. Timplahan mo ng mga ayon sa yung panglasa. Alam mo naman na yung mga pampalasa. Ito na rin yung malapit na siyang maluto. Yan, gisayin muna natin yung saglit yung tomato paste, tapos bago ilagay yung yung lagyan ng konting tubig. Konting tubig na dito sa pinagpapagawa. Pwede na to guys. Pwede na siya. Patayin ko na to. Tapos ito naman, i-drain ko na. Ayan na, dry na. Ayan, binalik ko na siya dito sa kaldero kasi ilalagay na natin yung bechamel sauce. Lagyan ko siya nito. Konti. Mga 1/3 dito. 1/3. Para pag ilagay mo siya dyan, magdikit-dikit na siya. Yan, halo-haloin para magdikit-dikit na siya pag hinango na. Ayan, halo-haloin siya. Halo-haloin. May lasa na rin po kasi yung tubig na pinagpakuluan ko, nilagyan ko siya ng asin kanina. Tapos yung ginawa kong toppings niya, may lasa na rin. So, ngayon, ilagay na dito sa Pyrex. Ayan, nilagay na yung kalahati dito sa Pyrex. Tapos ito kalahati. Ipapaibabaw mamaya pag nailagay na yung topping na nilagay.
Lalagay ko na lang. Lalagay ko siya. Lalagay ako ng mozzarella. Tapos, i-oven na po. I-oven. Ayan na siya. I-oven ko na to. Ayan na siya guys. Sa loob ng oven. Papulain lang yung nasa ano. Ang naka-ano dyan, taas at baba. Naka-open. Papulain lang yung taas. Pula, brown, ganun. Ayan na guys. Luto na. Thank you sa panonood.